So ayaw. Kahit anong gawin natin, ayaw. Di ba? So ganun yung katindi mga paps. Unlike do sa mga two-way alarm lang na hanggang 150 meters lang yung kayang gawin para mapatay niya yung makina nung motor mo. So ito hindi. Kahit saang sulok, basta may signal, kayang-kaya niya patayin. Kahit gaano pa kalayo yan. So try ulit natin resume. So yan. Kaya natin yung response. So yan, meron na. So try natin. Ayun, start agad. Parang Motolite. O, diba? Ganyan kalupit ang Innosik. Okay, good day mga paps. For today's video, i-share ko sa inyo itong napakagandang device para iwas nakaw ang inyong motor o sasakyan. Ito ay isang 3-in-1 device dahil meron siyang anti-theft, GPS tracker at lie detector. Lahat ng yan sa pamamagitan lamang ng device na ito at ng inyong cellphone. So ito yung mga bagay na kaya niyang gawin. Una, kaya nitong patayin ang makina ng motor mo o sasakyan kahit gaano pa kalayo. Unlike sa mga two-way alarm na hanggang 150 meters lamang. Pangalawa, dahil sa GPS, malalaman mo eksaktong lugar o location ng iyong motor o sasakyan kapag ito ay ninakaw. Pangatlo, meron itong alarm system na kung saan kapag may gumalaw ng motor mo, may sumakay dyan, may humipo dyan, automatic mag-send sa'yo to ng SMS o ng text message. So diba, napakaganda. So ito yung pinakamaganda sa lahat, yung pang-apat. So yung pang-apat mga paps, mga mamshis, sa pamamagitan ng device na ito, di mo na kailangan tanungin pa ang mister mo o jowa mo kung nasaan siya. Maganda yun na. Dahil itong mismong device na ito ang magsasabi kung nasaan eksakto ang mister mo o si jowa mo. O di ba antindi? So bago natin simulan ang installation mga paps, i-explain ko muna sa inyo kung paano ang wiring nito para di kayo malito mamaya pagdating sa actual installation. So hindi natin patatagalin. Okay mga paps, let's get started. So explain ko muna yung wiring niya kung paano. Itong device na to mga paps, kailangan niya ng SIM card. Dahil yung mga isesend nating command via text. And meron din siyang apps. Mamaya explain ko sa inyo mamaya. Kung bibili kayong mga paps, siguraduhin yung brand is Innosik. Para siguradong siya, legit o talagang gumagana talaga. Kasi merong imitation nito. Available siya sa Banggood, nasa 800 plus lang. So ang unang gagawin mga paps, kailangan nyo ng SIM card, di ba? So yung SIM card, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong gamitin. So first step mga paps, kailangan i-insert nyo yung SIM card dito sa device. So nabubuksan siya. Mapapansin nyo meron siyang bukasan sa gilid. Yan. So ito yung tsura niya mga paps. Actually hindi talaga siya relay. Para lang hindi siya mahalatang GPS device. So na yan, nag-anyong nag-anyong relay. So itong device na to, for lang to itong gagawin natin, for FI engine. Papamotor man yan, kotse, trucks, minibus, pwede nyo gamitin to. So yung SIM card yan, dito nyo lalagay. So yung paglagay ng SIM card guys, ganyan dapat. Yung may cut, yun yung nasa baba. So dapat umilaw siya. Pagkalagay nyo, dapat umilaw yung dalawang LED dyan. So yan. So itong device na to mga paps, may may built-in battery. So after nyo mailagay yung SIM card, ito yung next step. Kailangan yung isend yung number nyo sa SIM card na to. Kasi kayo yung magsisilbing admin. So enter nyo lang yung number nya. So yung number, change ko lang sa name, sa SkyDrive Sport kasi doon ko siya i-install. So kailangan nyo lang i-text admin 123456 space, then yung number nyo. Yung ginagamit yung number, hindi yung number ng SIM card na nilagay nyo. Yung sarili nyong number. Kasi doon siya magre-reply sa number nyo. Then send nyo lang. Kailangan mag-reply siya. So nga pala guys, kailangan yung SIM nyo, meron siyang load. Kahit call and text lang pwede na. So yan, nag-reply siya, admin okay. So ibig sabihin tayo na yung may control nung device na to. Okay, after nyan guys, i-coveran na natin. Then next, yung mga adapter lang niya to. So ikabit na natin yung adapter. So yan. Yan guys, ito yung wiring niya. So itong wire na to mga paps, lang siya, extension wire. So i-connect na lang natin itong extension wire. Ito yung wire ng device na ilalagay natin sa motor. So explain ko isa-isa guys kung ano itong mga wire na to. Okay, yung black, ilalagay nyo to sa negative ng battery. Dito. Then yung positive din ng battery.
Kasi ito yung magsisilbing pinaka power supply niya. Kailangan naka-direkta siya sa battery. Okay, then tong orange nakasama nitong wire na to is ilalagay nyo to sa accessories wire o dun sa wire na pag sinusian mo yung motor mo o kaya yung kotse mo, dun pa lamang siya magkakaroon ng 12 volts. So para ma-simulate natin yan, gagamit tayo ng switch. So ito yung magsisilbing ignition switch natin o susian ng motor. Then to naman dalawa, tong blue tsaka tong green, dun natin to itatap sa fuel pump wire ng ng motor natin o kaya sasakyan. Kumbaga ikakat natin yung 12 volts na power supply ng fuel pump, then iduduktong natin to, then ito yung papunta ng fuel pump. So para ma-simulate din natin, gagamit tayo ng test light. So ito yung magsisilbing fuel pump natin. Okay? So i-wiring ko muna mga paps para makita nyo maigi. Then explain ko lang ulit paano ko nabit. Okay? So ito yung wiring niya. So ito rin i-apply natin sa motor mamaya. Yung black niya, black wire nakakabit sa negative wire, then yung red wire nakakonect sa positive wire. Dito ignition, kunyari ignition natin. So pinadaan ko siya dito sa positive. Then pag nag-switch dito dadaan yung 12 volts. So kinonect ko dito yung orange wire kasi nagsisilbing na siya, accessories wire. Then yung output niya na 12 volts dito, yan. Didiretso ngayon siya sa fuel pump. So ganyan mga paps yung wiring niya. So try natin. So pag inon ko siya dapat iilaw siya o kung gagana yung fuel pump nyo. So yan guys, gumana siya. So patayin natin. So yung orange guys, bakit dapat sa accessories wire siya? Kasi siya yung mag-trigger na naka-off yung engine nyo, naka-off yung makina ng motor nyo, naka-off yung makina ng kotse nyo. So yun lang mga paps, yung wiring. Ngayon kung hindi nyo naintindihan yung wiring, kung nalilito pa rin kayo, mas mabuti kung ipagawa nyo lang sa mga auto electrician.
So try natin i-shutdown. So wala pa reply, tingnan natin. Mamatay siya. Ayan guys, namatay siya. Top oil okay daw. So try natin i-start kung i-start pa rin. Yun, wala siyang gas. Ayan, wala nang siyang gas. So try natin balik. Yan, try natin. Alright. So matagal lang yung pag-shutdown niya kasi may mga natitira pang gasolina dito. So inuubos na yun. Pag naubos na yun, wala, mamatay na yung makina. So ganun siya guys. So testing natin sa labas para mas ma-test natin maigi. Right. Ayos. So try natin ang maandar. So handa na natin. So text tayo ng command 555. Left turn only. Oh, yan, left turn. Okay, tama-tama to. Yan, habang maandar tayo, send natin yung command. So yan, nasend na natin yung pops yung command. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, namatay. Namatay. Tumitirik. Yan, cut oil. Okay. Ayan, patay yung makina natin. Ayaw mandar. Ayan, ayaw na. Oh, di ba? Tumirik na tayo. Wala nang gasolina. So yung iba na hindi alam to, sasabihin nila wala nang gasolina. Kita nyo, full yung gasolina natin. So i-resume na natin. Baka mahuli tayo dito ng guard. Siga ka ba? So yan, resume na. Resume oil, okay. Okay, okay na rin. Alright, ayop, ang galing nito. So this time mga paps, yung apps yung gagamitin natin. Doon tayo magsesend ng command sa apps. Kasi kanina via text message eh. So open natin yung apps. Saan yung apps ko? Ito. So more, then send command. So yung command na i-send natin ngayon mga paps, yung cut off oil o yung pag-cut ng fuel. So send natin, confirm. So dapat mamatay itong scooter natin. So dito tayo sa gilid, baka mamaya biglang mamatay. So yun ang napansin ko dito sa pag yung apps yung gamit, medyo matagal yung response. So hanggang maandar pa rin tayo. Unlike do sa SMS, talagang immediate siya. Nakaka-overtake pa ako. So depende kasi ito sa sa signal eh.
So medyo nasa bundok tayo kaya matagal siguro yung response. Hanggang ngayon ma-under pa tayo eh. Hindi ko pa nararamdaman parang mamatay yung makina. So ang tagal ha. Makakalayo na yung magnanakaw nito. Natigil tayo dito. Ayan, namatay na. So ayan, ngayon lang siya namatay. Simula pag send natin, ngayon lang siya namatay. Dito tayo sa gilid. Ayan, pupukak na. Ayan, wala na. Matry natin. Ayaw. So ayan, so check natin kung may confirmation nga ba. So ayan, nag-send siya ng confirmation, send command successfully. So ayan mga paps, kahit anong gawin dyan, hindi na inaandar. Kaya kung tinakbo yung motor nyo, send nyo lang yung command na yan sa apps o kaya doon sa SMS, yan, di ba? Hindi na niya maandar yung motor nyo, hindi na yung lalayo. Oh, wala na. Wala na. Ayaw. I-resume natin kung aandar na. So back tayo sa command din to. Yung pag-resume, itong restore oil na nakalagay. So click nyo lang yan, that's confirm. Yan. So command has been saved. So tingnan natin kung babalik sa dati, kung ga-andar na uli. So tingnan natin yung message kung meron na. So wala pa oh. Command has not been sent. So wala tayong signal, mababa. Tagal. Pare, baka meron na yan. O yan, meron na nga. So delay lang sa apps. Yan. So mapapansin nyo, nag-blink pa rin yung check engine natin. So para mawala yan, ma-reset yan, kailangan patay nyo yung susi. So patay natin. Then buksan na din. So yan, wala na siya. Hindi na siya nagbi-blink. So yan, nag-start na rin siya. So next, try natin yung yung alarm. So yung alarm, doon sa command, tong arm lang yan. I-click nyo lang yung arm, then confirm. So medyo mabagal siya, subukan natin sa SMS. So center stand muna natin tong motor natin. Yan, then tsaka natin send yung command. So yung command para i-activate yung alarm nya, 3 1 lang. Yan. So antayin natin. Ay, sorry. Tingnan nyo, pag nakasusi hindi yan gagana. Kasi dapat nakapatay yung makina o naka-off yung ignition. So ang sabi niya, ACC on, arm failed. So wala. So ulit. Yung pag text mabilis oh, yan, may reply agad oh. So okay na raw, naka-activate na yung alarm natin. So tingnan natin ngayon, galawin natin tong motor. So halimbawa ako yung kawatan, ako yung magnanakaw ng motor. So napagtripan ko to. Then sinakyan ko. Di ba? Ayun, papaandarin ko daw to. Oh yan, nag-alarm siya. Shock alarm. Then nagbigay siya ng location. So, yan, nagbigay siya ng location, may long lot. So, check natin kung tama yung location na binigay niya. So, ayun, nandito tayo mismo sa may Real Cove Resort. Ayan. So, sabi niya dito, yan, yung sunrise mga paps, yan yung Real Cove din yan. Ito, tong gilid na to, tong gate na to. So yan, nandito nga tayo sa may gilid. So try natin saan yung uli yung command. Try uli natin, 555.
So ayan oh. Ganun kabilis yung SMS, namatay na siya. Wala pa yung reply, kare-reply lang. Cut oil okay. So ayan, ayaw na. Nag-check engine na uli. So ayan, ayaw na. Patay natin. So ayan, hindi yan gagana hanggang din yung binabalik yung command. So ayan, kahit patayin nyo yan, kahit tanggalin nyo yung battery, yan, hindi pa rin yan naandar hanggang din yung binabalik yung command. Wala. Wala. Ayaw talaga. So ngayon, pag binalik yung command, andar agad yan. So sa inyo yung 36, send. So yan, okay na raw. Try natin. O yan, mandar agad. O diba? Ganun siya katindi. O try natin, patayin na din natin yung makina. So ayan, batay uli. So ayaw. Kahit anong gawin natin, ayaw. Di ba? So ganun yung katindi mga paps. Unlike do sa mga two-way alarm lang na hanggang 150 meters lang yung kayang gawin para mapatay niya yung makina nung motor mo. So ito hindi. Kahit saang sulok, basta may signal, kayang-kaya niya patayin. Kahit gaano pa kalayo yan. So try ulit natin resume. Ayan. Kaya natin yung response. So ayan, meron na. So try natin. Ayun, start agad. Parang Motolite. O diba? Ganyan kalupit ang Innosik. Kaya kung bibili kayo mga paps, siguraduhin yung brand is Innosik. And sa Banggod kayo bumili para sigurado. Ang price nito nasa 800 plus lang. So samantalahin nyo na mga paps hanggang naka-sale sila ngayon. So yung link ilalagay ko sa description box below. Para kung gusto nyo bumili, click nyo lang yung link para dumiretso kayo sa Banggod store at makabili kayo nito. So napakaganda niya para sa safety ng ating motor. Talagang iwas nakaw siya. Kahit saan mang dalhin yan, malulukit nyo pa rin. So paalala ko ulit, yung number nung SIM kailangan meron kayong kopya para in case na manakaw yung motor nyo kasama yung cellphone nyo, pwede nyo palitan yung number or yung admin number. So kung gusto nyo naman malaman yung location ng motor nyo, halimbawa niram siya ng tropa nyo, di ba? Ngayon anong oras na, di ba mabalik? Text nyo lang yung where, sasabihin niya sa inyo kung nasa ang location siya. So natin natin yung reply. So ayan, ibibigay niya yung long lot o yung long longitude. Ayan, basta long lot. Huwag yung intindi ito, Pilipitan dila nito. So ayan, click nyo lang yan, malalaman nyo na kung nasaan yung location ng motor nyo. So ayan, ayan o, magalaw o. So ayan. So paano nga ba siya naging lie detector? So ganito yung mga paps. Halimbawa yung motor nyo o yan yung kotse nyo, pinalagyan ni misis nyo kasi nagdududa siya sa inyo eh. Late na kayong muuwi, lagi mong dahilan OT, di ba? Kilala kong kaliskis mo, oy. Di mo alam, napanood pala niya tong video ko. Ngayon pinalagyan yung motor mo, kaya yung kotse mo. Ngayon nag-text siya sa'yo, nasaan ka? Patay ka, di ba? O kaya di ka na niya kailangan i-text kung nasaan ka. Kasi pwede ka na niyang ma-monitor doon sa apps. O kaya magte-text lang siya ng where. Yan, makikita na kung nasaan lugar ka. Kaya hindi ka makakapagsinungaling. So ganun to katindi. Kaya yan mga misis, mga mamsis, yan, bili na po kayo nito. Yan, kung duda kayo sa mister nyo, yan, bilan nyo nito, palagyan nyo nito, di ba? Siguradong huli ka. Di ba? Kaya ako mamaya pag uwi ko, tatanggalin ko lang yung device, di ba? So, ganun lang yun. Di ano lang yan, joke.
So hanggang dito na lang mga paps. Stay safe, God bless. Ride safe always. Peace. Alright, nagre-record pa siya. Try nga natin kasi alam ko meron siyang speed alarm eh. Yung tawag doon, overspeeding. Tignan natin kung meron siyang overspeeding. Kung gagana yung overspeeding niya. So, tignan natin. Hindi ako makakaraw rito ah. So, di ko alam kung anong speed limit niya eh. Pero meron siyang overspeeding. Mag-a-alarm siya pag yung na-hit mo yung limit niya. So, try ulit natin. Baka 80 siguro. Kailangan natin tumakbo na 80. Yun, pwede to. Tignan natin kung gagana siya. Wala pa rin, baka 100 yung limit niya. So, di nag-alarm. Baka 100. Try natin 100. Oh, wala, di kakayanin. Wala. Malapit na yung sasakyan eh. So, kita nyo naman, di ba? Walang problema sa motor natin. Kahit ibirit pa natin. So tanggalin natin itong ating device. Kasi itong ating camera.